Thank you, Jesus, for a new day. Thank you, Lord, for it's Friday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus Christ. Salamat sa panibagong umaga na naman na kami ay makapagsilbi sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po at nandito na naman kami upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw ay aming pasalamatan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. For a new day to serve you. To serve you, my King, Lord and Savior, Jesus Christ. It's Friday morning. Yahoo! Thank you, Jesus. Holy Spirit, guide me in every step of the way. For the glory of God alone. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments! Praise God! Difficult moments! Seek God! Quiet moments! Worship God, painful moments, trust God, and every moment, thank God. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's Friday morning here in Houston, Texas. Yay! Thank you, Lord Jesus. At kami ay nakaraos. Salamat, Lord Jesus, sa lahat ng iyong provision. Nandiyan na ang mga seed, ang mga love gifts para sa buwan ng February. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Welcome dito sa ating live at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah.
Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, yes Lord, upang purihin siya. Hallelujah, yes Father God, in the name of Jesus. Lahat ay aming ibibigay upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay pasalamatan, upang ikaw ay itaas. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, King of Kings and Lord of Lords, salamat po at napakabuti ninyo. Salamat sa lahat ng pagkakataon in all season of our lives, Panginoong Hesus. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba, ikaw ang aming Diyos na pinaniniwalaan. Isinusuko namin sa inyo ang lahat, maging anumang aming mga sitwasyon sa buhay, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam kung ano ang darating. Ikaw lamang ang nakakaalam. Ang aming isiniselebrate ay ngayon, ang present. Kaya ito ay present sapagkat kami ay muling nagising upang harapin ang aming mga pagsubok na hindi nag-iisa kundi ikaw, kasama ka namin, Panginoon. Patawarin mo kami kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan, Lord. Kung naging impulsive kami, kung hindi kami humingi ng inyong gabay, Lord. Kaya nagkakaganito ang aming mga buhay, magulo ang aming mga buhay, ang mga sitwasyon namin sa aming mga pamilya, mag-asawa, relasyon. Lord, patawarin mo kami kung yun ang naging dahilan, kung bakit, Lord, nagkakaganito mga buhay namin sapagkat hindi namin napigilan namin mga sarili, Lord. Forgive us, Father God, in the name of Jesus. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso nang sa ganoon, Panginoon, maging karapat-dapat kami sa presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul.
And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Father God, in the name of Jesus, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso at gawin mo po kami karapat-dapat sa presensya ng Banal na Espiritu. At maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at amin ding pinapatawad ang mga taong nagkasala sa aming Panginoong Hesus. Yes, Lord, itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Kristo, nang hindi ako ang makikita, ako niya ang makikita ay ang Diyos Ama. Ang kanyang kawaan, ang kanyang kapagmamahal, ang kanyang kabutihan na walang hanggan. Maraming salamat, Holy Spirit. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Mangusap po kayo at ikaw lamang po ang marinig ng sanlibutan sa mensaheng nais mong iparating sa oras na ito. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan, at lahat ng papuri at parangal ay ibinabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen! Yoho! It's Friday morning here in Houston, Texas. Welcome Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Thank you, Jesus. At Bernice na ngayon, ito si Tita Vits, fresh from the bed. Ayan na naman ang ating attire, mga katim Jesus. Salamat sa Diyos, no? Napakabuti ng Diyos. Sabi niya, okay, labhan mo yan. Ito, labhan mo dahil yan ay isusuot mo. Yes, Lord. Kaya mayroon na naman akong damit. Kaya bukas, di ko alam anong ipapasuot sa akin ng Diyos. Basta sabi, pag sinabi ng Holy Spirit, ihanda mo yan. Yes, Lord. Hallelujah. Ganun, no? The joy of the Lord is our strength. Maging anuman ang ating mga sitwasyon sa buhay, hindi yun ang maging batayan na tayo ay hindi magpuri sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos, mga katim Jesus. So, kailangan nating maging consistent sa ating pagpupuri sa Diyos. Hallelujah! So, natanggap na ba ninyo ang inyong mga love gifts? Kumusta kayo dyan? Nandiyan na ang mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. So, pag consistent lang kayo na araw-araw kayong nandito, araw-araw kayong nag-share ng inyong mga love, ng inyong mga reflections, araw-araw kayong nag-share doon sa YouTube o gumagawa kayo ng album ninyo sa YouTube, ay mag-aano din, we reap what we sow. Kung ano man yung ating mga itinanim, ay yun din ang ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ay mga ano lang, kakaunti lang yan kung tutuusin. Pero makatulong din yan sa atin. Yung love gift na binigay ng Diyos, makabayad din kayo niyan ng inyong internet sa buong linggo, sa buong buwan, o diba? Natuto pa kayo sa salita ng Diyos, nakabayad, may pambili pa kayo ng load. Oh, thank you, Jesus. Ayan. So, mga katim Jesus, dito na tayo. Yan. So, ngayon ay 7. So, kahapon ay tinuruan tayo ng Diyos tungkol sa kahalagahan ng katawan ni Kristo at ang kanyang dugo na sa pamamagitan ng Holy Communion o Lord's Supper
ay ating inaalala sa ating mga sarili kung saan tayo nanggaling, kung ano ang dahilan at bakit hanggang ngayon ay buhay tayo, gising tayo, nakakatamasa tayo sa libreng hangin, sa libreng kalikasan, sa libreng vitamin D at sa lahat ng mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos Ama. Yun ay dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo, mga ka-Team Jesus. Kaya huwag natin itong kalimutan. Okay, so dito na tayo mga ka-Team Jesus sa chapter 12 na tayo. Ngayon ay 7:3-7:25. Okay, so chapter 12. Mga kaloob ng banal na espiritu. So, dito tayo sa, tingnan natin. Okay, chapter 12, verses 1 to 11. 1 to 11. Ayan, 1 to 11. Ang kaloob ng banal na espiritu. So, ano ang mga kaloob ng banal na espiritu? So, alam na natin yan kasi alam na natin yung fruit of the Spirit. So, alamin natin kung ano itong mga sinasabing kaloob ng banal na espiritu. Adjust muna natin ang ating light dito para siyang madilim. Ayan. Okay. So, tingnan natin ang ating Bible. Asa na? Mga kaloob ng banal na espiritu. Maganda kasi kung mayroon talaga kayong sarili ninyong Bible. Dahil personalize ninyo ito eh. So, kahit ano ilagay nyo dyan, magsabi kayo dito sa mga gilid, that will remind you ba sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. At kung mayroon kayong journal, mas mabuti. Okay. Gawa kayo ng inyong journal, mga ka-Team Jesus. Okay, dito tayo sa 12. Verse 1. Ngayon, mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na espiritu. 2. Alam naman ninyo na noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, iniligaw kayo upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Alam na natin yan na tayo ay isa sa mga biktima ng deception o ng panluloko ng kaaway ng Diyos. Ayan. Ang mga Diyos-Diyosan, mga ka-Team Jesus, no? Pagsamba sa mga Diyos-Diyos na hindi naman nakakapagsalita. Ayan, marami tayo niyan, no? Halos lahat tayo siguro ay ganyan. Kaya gusto kong, dito tayo sa 3, kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabi, sumpain si Jesus, at wala ring taong makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Tama. Okay, 4. May iba-iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang Espiritong pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod. Dito ay nasa 5 na, verse 5. May iba't ibang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. 6. Iba't iba ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. 8. Sa isang ipinagkaloob ng espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos, at sa isa naman ay ang kakayahang unawain ito. 9. Ang iba'y pinagkalooban ng espiritu ng malaking pananalig sa Diyos
At ng iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. 10. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Mayroon namang pinagkalooban ng kakayahang makakakilala kung ang kapangyarihan na isang tao ay mula sa banal na espiritu o sa masamang espiritu. Sa iba'y ipinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan, at sa iba naman ay ang kakayahang maipaliwanag ang sinasabi ng mga wikang iyon. Ngunit iisang espiritu lang ang nagbigay ng lahat ng ito, at ipinamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Amen. Thank you, Father God, sa iyong mga salita. Holy Spirit, mangusap po kayo upang maintindihan namin ang mensahe na isang ipahating sa oras na ito at magamit namin sa aming mga buhay. Habang kami ay patuloy na nilalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoon Kristo. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus, tingnan natin ang mensahe ng Diyos sa atin dito. So, ito ngayon ay tungkol sa spiritual gifts. So, bawat Kristiyano o bawat tagasunod ni Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay naging kumpleto na sa ritual na kailangan mong sundin, kagaya ng pagtanggap mo kay Panginoong Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, pagpabaptismo sa tubig, at yun ang pagdeklara mo sa public na ikaw ay isang alipin ni Panginoong Jesucristo na naniwala ka sa Kanya at tinalikuran mo na ang iyong mga kasalanan at you embrace o kaya you welcome the Holy Spirit sa buhay mo. So dahil na-welcome mo na ang Holy Spirit sa buhay mo, kaya nga nagpabaptismo ka sa tubig, ang Holy Spirit ngayon ang gagalaw sa iyong buhay. Kasi nalinis ka na eh. Hindi kasi basta-bastang makapasok ang banal na espiritu sa mga puso natin. Kahit anong tawag pa natin sa kanila, banal na espiritu, tulungan mo ako, may hadlang. Dahil hindi ka pa, you are not sealed. No? Hindi ka pa nabaptismo sa tubig. Kailangan kang malinisan ka sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng submersion. Dahil ito'y nangangahulugang nilinis ka kagaya ng nangyari kay Kristo. So magugulat ka o parang bakit kulang ako? Why is it that I feel like I'm not complete? Sapagkat hindi ka pa kumpleto. Kaya nga sabi natin sa inyo, huwag ninyong ipapabukas ang baptismo, ang water baptism, sapagkat that is very important sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi tayo magagamit ng ating Panginoong Jesucristo ng malakihan o in full, no? Kung wala tayong paglilinis sa ating katawan sa pamamagitan ng tubig. Kagaya ng nangyari ba kay Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagpabaptismo, sabi nga ni Juan, I am not worthy to even untie your sandals. Hindi ako karapat-dapat kahit man lang sa pagtanggal ng iyong sandalyas. Pero ang sabi ni Panginoong Jesucristo, let's do it to fulfill what is being prophesied in the Old Testament. So alam natin na kung ano man ang mayroong mga sinasabi sa Old Testament, yun ay ang New Testament ay fulfillment ng prophecy sa Old Testament. Do it nang sa ganoon, yun ang masunod, yun ang ma-fulfill. Ma-fulfill natin ang sinasabi sa mga prophecy na ito yung anak ng Diyos. So nang siya ay nilubog sa tubig, si Panginoong Jesucristo, no? Pagkatapos na siya ay nilubog sa tubig, ay, di ba pag ahon niya,
ay mayroong isang dove na dumapo sa kanya at sinabi at doon nagdeklara ang Diyos Ama, "Behold, this is my son whom I am pleased." So diniklara siya ng Diyos Ama na kanyang anak at kinalulugdan niya ito dahil sa kanyang obedience. So ngayon, pinag-uusapan natin ang gifts of the Spirit. At dinidesire natin na tayo ay gamitin ng banal na Espiritu para sa kapurihan ng Diyos. Subalit kung hindi pa tayo handa, dahil hindi pa nga tayo nabaptismo sa tubig, ilang taon na ba kayong Kristiyano at hindi nyo pa rin napag-isipan yan? So paano tayo malawakang magamit ng Panginoong Diyos kung ang Holy Spirit, kung ang Holy Spirit ay wala pa sa atin, sapagkat yun nga, tingnan niyo, bago tayo na-anoint, bago ang ating katawan, ang ating buhay, ay ma-anoint sa Holy Spirit, kailangan nating magpalinis muna sa tubig, submersion nga. Hindi pwede yung palilinis sa tubig, pagbaptismo na dito lang sa agtang, chok, ganyan sa noo, baptize you in the name of the Father. Hindi yun. Hindi yun. Wala yun sa Biblia, ang ganyong uri ng baptismo. Kasi ang nasa Biblia ay yung ginawa ni Panginoong Jesucristo, submersion in water. Pagkatapos na tayo ay masubmerge sa water, saka pa yan mag-acknowledge ang Diyos Ama sa ating that we are His child, we are His children. Dahil diniklara natin publicly si Panginoong Jesucristo. At doon pa mamuhay ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya magkakaroon ka as you're done with the water, baptism of water, kaya i-desire mo na naman ang banal na Espiritu, baptize me with your fire. Nang sa ganoon, ibigay ng banal na Espiritu ang iba't ibang gifts, Ang ano-anong mga gifts ito? There are different kinds of gifts, sabi dito sa verse 4. But the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. So, iba-iba tayo ng mga katawagan, Ang sabi dito sa English, 7. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. So itong manifestation ng Holy Spirit ay ibinigay sa bawat isa para sa kabutihan ng body of Christ, Hindi para sa kabutihan mo lang. Hindi yun para sa ating sarili ang anointing ng Holy Spirit, kundi anointed tayo, may gift tayo from the Holy Spirit, nang sa ganoon ay maging kapaki-pakinabang tayo sa kaharian ng Diyos Ama, hindi para sa ating sarili. Ayan. So, anong sabi dito? To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit. So, ang iba ay binigyan ng karunungan. Ang iba ay binigyan ng sabi dito, anong tingnan natin sa Pilipino. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpakita ng sumasa kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. So, yon ang dahilan kung bakit tayo ay binigyan ng gifts ng Holy Spirit upang makatulong tayo sa ating kapwa mananampalataya. Okay? So, yung iba dito, sabi dito, ang isa ay pinagkaloob ng Espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. At ang isa naman ay kakayahang unawain ito. So, may isang tao na ginamit ng Diyos, isang Kristiyano na anointed siya, na ang kakayahan niya ay upang ipahayag ang salita ng Diyos. Halimbawa, ako, si Tita Vets, ako ay ginamit ng banal na Espiritu upang maipahayag ang sabi dito, upang naipahayag
kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. So ako yon. Ang aking kakayahan ay magpahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Yon ang gift of the Spirit sa akin. Kaya nga ako ay isang evangelista. Evangelist. Ang gift na ibinigay ng Holy Spirit sa akin ay ang kakayahang magpaliwanag sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu, ay nagkaroon ako ng kakayahang magpahayag sa salita ng Diyos. Ang iba naman ay kakayahang maunawaan ang salita ng Diyos. Maaring kayo rin, no, nang narinig ninyo ang mensahe ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng aking boses, ay binigyan ka ng gift of understanding na maunawaan mo ang mensaheng nais niyang iparating. Hallelujah. So, anong iba dito? Ang 9, ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. So, ang iba ay pinagkakalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. Na ibig sabihin nun, strong faith, mga ka-Team Jesus. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirits. To another, speaking to different kinds of tongues. Oh. So marami. Ano na yon? Una ay ang karunungang magpahayag sa salita ng Diyos. Ikalawa ay karunungang maunawaan ang mensahe. Ano pa? Anong nakalagay dito? Ano pang iba? Dalawa na yon, no? Ikatlo. Dito tayo sa 10. Siyam, ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. So, ang ikatlo ay ang faith. Faith. Na ibig sabihin nun ay ang iyong pananalig, matatag ang iyong pananalig. Sasabihin ng iba, grabe talaga ang faith ng taong ito kasi kahit ganito na ang sitwasyon niya sa buhay, grabe. Parang si Parang si Job, na kahit ano na nangyari sa kanyang buhay ay nandoon pa rin ang kanyang pananampalataya sa Diyos Ama. No, nandoon pa rin. Although sa huling bahagi ng aklat ni Job ay sinabi na niya, Lord, pagod na ako. Pagod na ako, Lord. Kunin mo na ang aking buhay kung ganito naman lang ang buhay ko at wala nang saysay, ay kunin mo na ako at papahingain mo na ako. Lord God Almighty. Oh, yun ang sabi niya. Dahil pagod na ako, hindi ko na kaya. At nang sinabi na niya yun, at isinuko na niya ang lahat at gusto na niyang kunin siya ng Diyos, ay the Lord restored him. At kung anuman ang nawala sa kanya, ay double na ibinalik ng Diyos Ama nang dahil sa kanyang pananampalataya. So yun, no, isa yan sa gift, the faith, no. Ano pang sinasabi dito? Ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga sakit. So, ang iba ay healing. Healing ang ibinigay ng Diyos. So, yung mga kamay mo, pag nililihans mo yan sa isang tao, magugulat ka dahil sila ay napagaling dahil mayroon kang anointing of the Holy Spirit through healing. Yung healing ang gift na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya kung itatouch mo lang yung taong yan, when you pray, Father, in the name of Jesus, let the healing touch of the Holy Spirit, Lord, be upon this person. So mararamdaman ng taong ito ang healing touch ng banal na Espiritu. Ayan, no? Okay? Ano sabi dito? Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. So, ang iba naman ay gumagawa ng mga milagro, ng mga himala, kagaya kay Pablo.
So si Pablo ay gumagawa ng mga milagro, si Pedro ay gumagawa ng mga milagro. Yan, si Pablo, si Pedro, sila ang mga apostolis o disipulo ni Kristo. Si Pedro ay disipulo ni Kristo na isa siya sa mga gumagawa ng mga milagro doon sa templo. At si Pablo na isang apostolis ni Kristo ay isa rin sa mga gumagawa ng milagro. So, iba-iba. Pero mayroong iba, may ibang katawagan na multiplied. Ibig sabihin nun ay marami kang gifts na ibinigay ang Holy Spirit. Oh, ano dito? Ano pa? At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. So, ibig sabihin nun yung you have the gift of interpretation. Halimbawa, mayroong nag-speak in tongue, no, sa church, sa congregation. May nag-speak in tongue at ang speaking in tongue na yun ay kailangang mabigyan ng pakahulugan or interpretation. So kung ikaw yun ang gift na ibinigay ng Holy Spirit sa iyo, habang itong taong ito ay nag-speak in tongue sa ibang lingwahe, ganyan, no? Ay naiintindihan mo ang mensaheng nais niyang iparating, ganito, ganyan. Nung siya'y manahimik, ikaw naman ang magsasalita. Ang sabi ng Diyos, sinabi niya, my people, ganito, ganyan. O, yan ang ibig sabihin ng gift of interpretation. No? Gift of interpretation, mga ka-Team Jesus. Meron namang pinagkalooban ng kakayahang makakilala, no? Kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na espiritu o sa masamang espiritu. So, ano pa? Ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na yun. This one is 6. Ang discernment ito, 7 na. Diba? Una ay ang kakayahang magpahayag sa salita ng Diyos. Ikalawa ay kakayahang maunawaan ang mensahe ng Diyos. Ikatlo ay kakayahan ng pananampalataya, the gift of faith. Ang ikaapat ay ang kakayahang healing, the gift of healing. Ang ikalima ay kakayahang gumawa ng mga himala. Ang ikaanim ay kakayahang makakilala. Ang ikaanim ay kakayahang mag-interpret o magpahayag sa mensahe ng Diyos. Ang ikapito ay kakayahang makilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na espiritu o sa masamang espiritu. So ito yung sinasabi nating discernment. So kung mayroon kang fruit or gift of discernment, ang taong ito na nagsasalita tungkol sa Diyos, tungkol sa Diyos, no? Ay malalaman mo kung siya ba ay totoong nagsasalita. Nandoon ba sa kanya ang Spirit of God or hindi? O nagsasalita lamang siya upang makilala siya, upang sa sarili niyang benepisyo ay nagsasalita siya at ginamit niya ang Word of God. O ganun yun, no, mga ka-Team Jesus. Malalaman. That is the gift of discernment. Okay? Ano pang isa dito? Gift of discernment o kapangyarihang makilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na espiritu o sa masamang espiritu. Yung mga gumagawa ng mga himala-himala dyan, malalaman natin kung mayroon kang gift of discernment, kung ito ba ay galing sa banal na espiritu o kaya ay galing sa masamang espiritu o sa demonyo. Okay. Sa iba'y ipinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ayan na, 8 na yan, no? Ang iba ay binigyan ng gift of speaking in tongue. So yung tongue, yung ating mga dila ay nagsasalita ng iba't ibang lingwahe na kahit hindi naman natin pinag-aaralan. So kusang lumalabas. So yan ang gift of the speaking in tongue. Ang iba naman, ang siyam, iba naman ay ang kakayahang
maipaliwanag ang sinasabi ng mga wikang iyon. Ang iba naman ay gift of interpretation. So ibig sabihin nun, iba ang pakahulugan dito sa isa pang, hindi ito ito ay gift of interpretation, itong panghuli, pero yung isa dito, sinasabi dito, ang iba, tingnan nga natin sa English kung sa ano ang ano ang pakahulugan nito. Do, 'di ba, mayroong to the one, manifestation of the Holy Spirit, given to the message of, wisdom, yung gift of wisdom, to another gift of knowledge, to another faith. Simple ang dito sa English kaysa sa Filipino eh. Kasi sa Filipino, magkaugnay-ugnay. Dito sa English, specific, gift of wisdom, gift of knowledge, gift of faith. Yan, tatlo na yan. Okay? Another faith by the same Spirit, another gift of healing. So, number 4, gift of healing. Number 5, miraculous power. Gift of himala. So, miraculous power. Number 5 na yan. Number 6, to another prophecy. Ito pala yung prophecy. Prophecy dito sa una, dito sa yung kakayahang magpahayag. Yan, prophecy ang sa mensahe ng Diyos. So yan ang prophecy, gift of prophecy. Na ibig sabihin ng prophecy ay nakikita mo ang darating. Kaya si John Hagee ay mayroon siyang gift of prophecy. Dahil yung 'di ba yung iba diyan nasa Facebook sino yung mga sikat na mga prophets na sinasabi nila na magugunaw ang mundo, ang ganito magkakaroon ng digmaan sa bansang ganito at sa bansang ganyan. That was 10 years ago at ngayon nangyayari na ang Ukraine at ang Russia ay nagkakaroon ng digmaan. Ganun ba? Yan ang prophecy. Na napapahayag nila ang mensahe ng Diyos ahead of time bago pa nangyari ang mga yon. So, gift of prophecy. So, another one, to another distinguishing, ito na yung gift of discernment, distinguishing between spirits to another, speaking in distinguishing between spirits. So, yon yung discernment na malalaman mo kung ang himalang ito ay galing sa banal na espiritu o kaya ay galing sa demonyo. Halimbawa, mayroong nakalagay doon na nung himala na sabi na ang Birhen daw, ang Birheng Maria ay nagkaroon ng himala. Ang Birheng Maria ay nagkaroon ng himala. Bakit siya nagkaroon ng himala? Sapagkat di ko alam kung saang lugar yun. Basta mayroon na balita yun na may tumulo na dugo dito sa kanyang mata. Dito sa kanyang mata, no? Ang Birheng Maria, tumulo dito sa mata niya, may tumulo na dugo. Tapos, yung mga nandoon na sumasamba sa kanya, Birheng Maria, ganyan ay napagaling sila. So, kung ikaw, kung mayroon kang gift of discernment na nanggaling sa banal na espiritu, malalaman mo yan, no? Kung ang himalang yan ba ay nanggagaling sa Diyos o kaya nanggagaling sa masamang espiritu o demonyo to deceive the people. O ngayon, kung ikaw ay Kristiyanong totoo, sa palagay mo ba, ang ganyang uri ng himala na nagkaroon daw ng dugo at itong mga taong ito na nakakita sa dugo ay gumaling sila? Sa palagay mo kung ikaw ay totoong Kristiyano at nandoon sa iyo ang gift of discernment, sasabihin mo ba, oo nga, at ikaw ay yuyuko din doon kay Santa Maria? Yuyuko ka kay Maria sapagkat nagkaroon nga siya ng himala? Anong sabi dito sa simula? Ang sabi dito sa simula, Anong sabi dito? Ngayon, mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob na banal na espiritu. Dito sa 2, verse 2. Alam naman ninyo na noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos,
Iniligaw kayo upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakapagsasalita. Ha? Mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Ngayon, nakabalita kayo na mahimala. Doon si Maria, na umiyak si Maria, ang tubig dumadaan dito sa kanyang mata. Umiiyak siya. Sa palagay ninyo, kung ikaw ay may discernment, gift of discernment, kung ikaw ay alam mo ang salita ng Diyos, sa palagay mo ay maniniwala ka, talaga, so punta tayo doon at sambay. Kagaya nandoon sa Himala, doon sa maraming mga Katoliko ang nandoon doon sa Cebu, pumupunta sa Cebu, sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas, maging ang mga foreigner, ay pumupunta sa Cebu, doon sa Simala. Ano ba yun? Doon sa Simala, ang birhen ng Simala. Dahil yung birhen na yun ay nagmimilagro. In the name of Jesus. Sa bawat relative ko na pumunta doon, ay sabi ko, Lord, have mercy. Lord Jesus, have mercy po. Patawarin mo po ang aking kapatid, ang pamilya na napumunta rito, Lord, dahil ganito, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, Panginoon. Sapagkat walang himala, mga ka-Team Jesus, yan ay gawa, yan ay panluluko ng demonyo. Pero tingnan ninyo, makita ninyo, ang daming mga pumupunta doon. Ang ganda ng lugar na yun, pinaayos, ganyan-ganyan. Na kung it's a deception from the enemy. Sakit ng dibdib ko niyan Bakit? Ang ganda ng lugar, gayong sa palibot ng lugar na yun, sa probinsya na yun, sa lugar na yun, sa bayan na yan, ang daming mga mahihirap. Ang daming mga mahihirap, ang daming walang nakakain, ang daming mga, na kailangan tulungan. Subalit, ito'y, ang pera ay nasayang sapagkat ginamit lang para sa mga gusali, sa mga ganyan, ang ganda ng para magiging tourist spot. See? That's a deception from the enemy, mga ka-Team Jesus. Napakalungkot na nakikita ninyo na ang daming naluluko, ang daming na-deceive ng kaaway ng Diyos, ng demonyo. Sapagkat hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam. Tingnan tayo rito, ilan lang tayo ritong nakikinig sa salita ng Diyos. Ilan? 14? Nang tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Pero tingnan ninyo ang mga pumupunta doon. Hundreds. Umaabot nga ng millions ang pumupunta doon. Yan ang discernment na sinasabi, the gift of discernment. Pa dito. Another is the speaking in different kinds of tongue. So yun yung the gift of speaking in tongue. And to still, another, the interpretation of tongue. So ang iba naman ay yung gift of tongue, halimbawa siya nag-speak in tongue, sabi ko kanina, hindi pala yun pala yun ay prophecy yun. Yung gift of tongue, ayun yung pag-speak ng tongue, tapos mayroon siyang iba-ibang lengguwahe. Ito namang isa ay the gift of interpretation. So siya ang magpapaliwanag sa mensahe ng language na yun. O habang habang nagsasalita, halimbawa sa church, sabi ko kanina, halimbawa sa church, nagsisermon ang pastor. Halimbawa, doon sa church sa Freedom Center, naranasan namin yan. Nagsermon ang pastor. Ganito, about ganyan. Biglang may tumayo at biglang may nagsalita. Gumaganon siya, hindi namin naintindihan. So, nanahimik lang ang congregation, sapagkat mayroong mensaheng nais iparating ang banal na Espiritu. Pagkatapos siyang nagsalita, ay mayroon ding tumayo. Dahil kailangan ka, kung ikaw kapatid, ang binigyan ng gift ng discernment ng Holy Spirit na unawain
interpretation itong mensahe ng isang kapatid, ay hindi ka pwedeng hindi tatayo sapagkat may obligasyon ka. Hindi ka makakatulog niyan, makukonsensya ka niyan. Dahil hindi ka na, ayoko nga, nahihiya ako kasi ganyan. Pag ganyan, na may conviction ng Holy Spirit na tumayo ka at magsalita ka, tayuan mo yon sapagkat hindi ikaw ang magsasalita. It's the Holy Spirit, not you. So kung habang nagsasalita itong taong ito sa ibang lingwahe at hindi mo siya naintindihan, yung iba ba, yung sa iba ay hindi nila naintindihan, pero ikaw na nakikinig sa kanya, ikaw ang ginamit ng Holy Spirit, ikaw ang binigyan ng gift of interpretation sa lingwahe na yan, na naintindihan mo ang mensahe, kailangan mong tumayo at sabihin mo ang itong salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos, sinasabi niya na ganito, na ganito, na ganito, na ganito, na ganito, na ganito. Kasi ang speaking in tongue na nangyari sa isang congregation, no? Sa public ang tawag nun, kung wala siyang pakahulugan ay walang kwenta. Hindi yun ginagawa ng Diyos, hindi yun ginagawa ng Holy Spirit. Kapag mayroong isang tao na nagsalita, no, ng malakasan sa loob ng congregation, habang nagpupuri ang mga tao ganyan, may mensahe ang Diyos niyan. At mayroon din yan siyang ginagamit na tao upang bigyan ng pakulugan ang salita na yun, ang language na yun, ang mensahe na yun. So yun, at sabi dito sa 11, all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. So, lahat ng ito ay galing sa banal na Espiritu. Lahat ng ito ay, sabihin natin, dali lang, may sound. Lahat ng ito ay galing sa banal na Espiritu. So, kung tayo ay mga totoong anak ng Diyos, mga ka-Team Jesus, dapat ay hindi tayo hanggang pakinig lang. Hindi tayo hanggang pakinig lang. Sapagkat mayroon tayong papel na ginagampanan sa kaharian ng Diyos. Alam na natin yung fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, kindness, self-control, siyam. Yun ang fruit of the Spirit. Mayroon ding gifts of the Spirit. So yung gifts of the Spirit, yung wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, making miracles, no? Prophecy, ano pa yun? Discernment, speaking in tongue, and tongue interpretation. So may siyam din yun. Alin doon ang conviction ng Holy Spirit sa'yo? Sapagkat ang bawat Kristiyano ay hindi na nanatiling tagapakinig lang. Meron siyang papel na ginagampanan sa kaharian ng Diyos. Kung sa akala ninyo, wala man ako, hindi ko alam kung ano, sapagkat hindi ka pa natapos wala ka pang anointing of the Holy Spirit, dahil nga, wala kang baptism of water. So, paano mo ma-determine? Paano mo malaman? Sabi mo, mayroon akong gift of healing, pero nang pinag-pray ko yung aking ganito, hindi man siya napagaling, namatay tuloy siya. Oh. Bakit? Kasi wala ka pang anointing of the Holy Spirit. Sarili mo lang yun, iniisip mo na mayroon kang gift. No, you don't have that if you don't have the Holy Spirit. It is only the Holy Spirit
who determines kung sino ang kanyang pagbibigyan nito. Kaya nga, hindi tayo pwedeng magmayabang kung ano mang mayroon tayo. Kung ano mang, ako, anointed ako sa ganyan. Ako, may gift of healing. Ako, anointed ako sa gift of healing. No. Yung iba, yung mga faith healers, ano ba yun? So, yung mga faith healers, na nagkakaroon sila ng crusade, at mga ganyan. Yung iba, ginagamit nila para sila magkapera. Ang daming mga may sakit na pupunta doon sa kanila at pagagalingin daw nila at magbabayad sa kanila. Doon, yung gift of discernment, no? Yung gift of discernment ay malalaman mo kung itong mga faith healers na ito, ang kanilang mga milagrong ginagawa, ay galing ba sa Diyos o galing sa demonyo? Sapagkat ang demonyo, mayroon siyang kapangyarihan. Pwede siyang gumawa ng himala, mga ka-Team Jesus, upang lokohin ang tao. Subalit kung tayo, kung buo ang ating pananampalataya kay Kristo, alam natin ang salita ng Diyos, kaya kailangan, ang sabi sa Old Testament, no? Ituro ninyo sa inyong mga anak ang aking ang aking salita. Pag-aralan ninyo umaga at gabi. Itatak sa inyong mga noo. Yun nga, kailangan itatak natin sa ating mga noo, lalo na ngayon na tayo ay nasa last days. Nasa end times na tayo. Nandito na lahat ng mga panluloko, mga scam, lahat piking, mga balita, nandito na lahat sa ating panahon. At kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, isa tayo, kasi nandoon yan sa Revelation, many will be deceived. Many. No? Ang daming malinlang, ang daming maluko ng demonyo sa huling panahon. Kung sa akala mo, kung sa akala mo ay matatag ang iyong pananampalataya, the more na matakot ka, the more na maging aware ka, no? Na maaring isa ka sa maluko ng demonyo. Kaya nga, kailangan nating isubsob ang ating mga sarili sa presensya ng banal na Espiritu. Kailangan natin ang presensya ng banal na Espiritu nang sa ganoon ay hindi tayo malinlang ng kaaway ng Diyos. Baguhin natin ang ating pananaw. Kung mayroon tayong Kristo, mga ka-Team Jesus, maging masaya tayo kung anong mayroon tayo. Kung mayroon tayong Kristo, let us free ourselves from the bondage of death. Kung tayo ay mayroong Kristo, kung ang Holy Spirit ay nasa sa atin, dapat tayo ay maging free sa lahat ng mga utang. Kailangan natin ang fruit of the Spirit. Kontrolin natin yung mga sarili natin. Paano tayo magamit ng Diyos kung mismong sa loob ng pamilya natin, hindi tayo nagkakaunawaan sapagkat ganito ka, ganito naman asawa mo, wala kayong pagkakasundo, wala kayong unity. Ikaw, puro ka utang. Siya naman, puro ganyan. Hindi pa kayo nagbibigay ng tithing ninyo. Paano kayo magagamit ng Diyos? Niluloko kayo ng demonyo eh. Salip na ang pagkatiwalaan natin ay ang presensya ng Holy Spirit, ang pagkatiwalaan natin ay ang kung paano i-provide ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Doon tayo nananalig sa mga bagay na pwede tayong makapag-loan, pwede naman tayong magganito, pwede naman tayong magganyan.
tayo gagamitin ng Diyos? Kung ang ating isip, ang ating mga puso ay puno, no? Puno ang mga isip natin, mga puso natin, sa mga issue natin sa buhay. Paano tayo gagamitin ng Diyos? Wala sa atin ang banal na Espiritu. Kung ang isang bahay ay hindi mapayapa, kung ang isang tahanan ay hindi tahimik at hindi nagkakaunawaan, ang buong pamilya, lalo na ang mag-asawa, wala doon sa kanila ang presensya ng banal na Espiritu. Kailangan kayong magpakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos. Tanggalin ninyo ang inyong pride. Kayong dalawa mag-asawa, tanggalin ninyo, magpakumbaba kayo. Holy Spirit, patawarin mo kami. Nagdidesisyon kami sa sarili naming paraan sa halip na ikaw ang aming sundin. Ang iyong kalooban, kami ang gumagawa ng sarili naming desisyon. Kaya nagiging ganito kami, puno kami ng mga utang, puno kami ng mga loan, ganito, ganyan, di namin alam kung anong gagawin namin. Holy Spirit, patawarin mo kami. Kailangan ninyo yan. Kapag ang isang bahay, ang isang tahanan, ay walang kapayapaan, at palagi na lang kayong nag-aaway ng asawa mo, lalo na pagdating sa pera, hindi kayo magkasundo, sa ganito ang siya, ang gusto niya ganyan, ikaw naman ang gusto mo ay ganito, tapos sabihin mo sarili mo, ako naman ang nagtatrabaho, o yung asawa mo na lalaki, ako kaya ang may malaking sahod, ako kaya ang nagtatrabaho, ganito, ganyan. Wala ang Holy Spirit diyan sa inyo. You are pretending. I rebuke you in the name of Jesus. Puno kayo ng pride sa mga sarili ninyo. Nasa akala ninyo kayo ay nakatayo pa rin sa presensya ng banal na Espiritu. No! Akala mo lang yon. Subalit wala ang presensya ng banal na Espiritu sa inyo sapagkat oras na walang kapayapaan ang inyong tahanan at palagi kayong nag-aaway, wala sa inyo ang banal na Espiritu. Akala lang ninyo kayo'y mga Kristiyano at kayo'y nagsisilbi sa Diyos, subalit ang pinagsisilbihan ninyo ay ang mga sarili ninyo at hindi ang Diyos. Yan ang rebuke ng Holy Spirit. Sapagkat kung ang banal na Espiritu ay nasa ating kalagitnaan, nasa ating pamilya, anong sabi sa fruit of the Spirit? Peace, love, joy, no? Kindness. Kung wala kayong peace, unang-una, wala ang Holy Spirit. Akala nyo lang dahil matagal na kayong Kristiyano, matagal na kayo nabaptismo sa tubig, na akala nyo nabaptismo na kayo sa Spirit? No! It is the Spirit who chose kung sino ang kanyang i-anoint, kung sino ang kanyang bigyan ng gift. Hindi ikaw. Hindi akala natin, It's not akala ko, nandito na ako, Kristiyano na ako, matagal na akong Kristiyano. No. Tandaan natin, ang first natin na ministry ay ang ating pamilya. Yun ang ating Israel. Yun ang ating Israel. So bago pa tayo makabahagi sa iba, sa salita ng Diyos, sa ganito, ganyan, na akala mo kung sino kang magaling, unahin mo muna ang pamilya mo. Kailangan, nandoon ang fruit of the Spirit, nandoon ang kapayapaan ni Panginoong Jesucristo. Kung ang kapayapaan ni Panginoong Jesucristo ay wala doon sa mismong tahanan mo,
At kahit ikaw mismo, hindi mo nararanasan ang kapayapaan ni Panginoong Jesucristo sa puso mo, something is wrong with you. Kailangan kayong magpakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos because you are just pretending. Wala ang banal na espiritu sa iyo, sa inyo, sa pamilya nyo. Kahit ano pa ang inyong mga katungkulan sa church, pastor ka, deacon ka, ganito ganyan ka, tao ka pa rin, at wala kang pwedeng ipagmayabang sapagkat ikaw ay alipin lang. Tagasunod lang tayo, wala tayong pwedeng ipagmayabang na ako ang ganito, ako ang ganyan. No. We cannot boast of anything. So, paano tayo magamit ng Diyos ng malawakan? Kung mismo, ang sarili natin, wala tayong kapayapaan. Mismo sa tahanan natin, nandoon ang pag-aaway, nandoon ang kaguluhan, nandoon ang ingay, nandoon ang walang pagkakaunawaan, walang nagpapakumbaba, pareho kayo. Pag ang isa, yung bana mo ay nagsasalita, ikaw rin sagot din, nasaan na yung gift of the Spirit? Wala. Nasaan na ang fruit of the Spirit? Wala. Lumipad sa labas. Kung pareho kayo na nagsisilbi sa Diyos, kung pareho kayo na ginagamit ng Diyos sa kanyang ministry, dapat nandoon ang kapayapaan sa bawat isa ninyo. Pag-uunawaan, pagpapakumbaba. Kung ikaw, asawang babae, ma-pride ka, ginaanuhin mo rin yung asawa mo na ganito, ganyan, sa halip na kayong dalawa ang mag-usap, kayong dalawa magkasundo, mahal ko, pag-usapan natin, ano ba ang gusto mo at ano bang desisyon mo? Kasi ipagdasal natin ito na ganito, ganyan. Ikaw pa, asawang babae, ang mauunang magagalit sa asawang lalaki mo, sa bana mo na mag-ano ka rin, sasagot ka rin sa kanya, sa ganyan, ganyan. Sa halip na huminahon ka, pag-isipan mo, o anong dapat nating gawin, mag-pray tayo, nagkamali tayong dalawa. Kasi nagkamali ako, kasi mahal ko, I'm sorry, nagkamali ako. Kasi dapat ay ganun, hindi kita napagsabihan na ganun. Mag-pray tayo, patawan tayo ng Diyos, na ganito, ganun. Paano kayo nagkakasundo? Pareho naman kayo ma-pride. Wala namang nagpapakumbaba sa inyong dalawa. Tapos, bawat sa linggo na naman ay nagsisilbi na naman kayo sa Diyos. Sa akala ninyo, ang inyong pagsisilbi ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos? No. Maaring sa akala mo ay nakatayo ka pa rin with the anointing of the Holy Spirit. Pero sa totoo, no, wala ka ng anointing. Wala na, para ka ng si Saul. Sa simula, si Saul ay very anointed servant of the Lord. Inanoint siya ng Diyos Ama as king. No? Very anointed si Saul. Doon ay kahit saang laban siya pupunta, siya, victorious si Saul. Pero dahil sa kanyang paglabag sa Diyos at hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos, siya mismong nagdedesisyon sa sarili niya dahil sa akala niya nasa kanya ang Diyos, na nagkaroon siya ng confidence na nasa akin naman ang Diyos, kaya naging mayabang siya, kaya hindi niya sinusunod ang kalooban ng Diyos. Nawala sa kanyang presensya ang banal na espiritu. Lumipat. Ang anointing ay nawala sa kanya, lumipat sa iba. Lumipat doon kay David ang anointing ng Diyos. Ganon din yun.
Sa akala natin, dahil mahabang panahon tayong nagsilbi sa Diyos, sa ministry, pastor ka, pastora ka, ano pa mga, si ano mo sa buhay mo, katawagan mo, akala mo nakatayo ka pa rin sa presensya ng Diyos. Pero magugulat ka, hindi na naintindihan ng tao, mga pinagsasabi mo. Bakit? Hindi ka na epektibo. Kasi nananahan ka na sa sarili mong kakayahan at meron kang mga kasalanang itinago mo sa puso mo sa halip na magpakumbaba ka sa tulong ng kaawaan ng Diyos. Yung asawa mo, magpakumbaba kayo pareho dahil pareho kayo. Alam na alam ninyo, sinong unang nakakaalam kung sino tulot talaga tayo? Di ba yung pamilya natin ang unang nakakaalam kung ano ang totoo nating pag-uugali? Wala tayong natatago doon sa ating pamilya kung paano tayo magsalita, paano tayo gumalaw, paano tayo kumilos, lahat-lahat. Alam ng pamilya natin yan. Sila ang unang nakakaalam. Kaya nga, hindi, kapag binago tayo ng Diyos, sila nga ang unang hindi makapaniwala na binago tayo ng Diyos. Sapagkat alam nila kung sino tayo doon sa loob mismo ng bahay natin. So bago tayo makapag-minister sa iba, bago tayo makapagbahagi sa iba, bago tayo maging living witness ng Panginoong Kristo sa iba, kailangan muna tayong maging living witness ni Panginoong Kristo sa ating pamilya. No? Sa ating pamilya. Mabigat, mga ka-Team Jesus. Mabigat. Ang hirap. Ang Holy Spirit ay may iba-ibang gift o katawagan na ibinigay sa atin. Subalit, hindi natin nakukuha, hindi natin natatanggap ang mga ito kung hindi tayo karapat-dapat. Kasi siya ang pumipili. Siyang nakakaalam. So kung iniisip mo ngayon, bakit ako, Holy Spirit, gusto ko talagang maganito, gusto ko talagang maganyan, pero bakit hindi nangyayari? Sapagkat hindi mo pa panahon. Kailangan ka pang sanayin. Kailangan ka pang makaranas ng mga pagsubok, mga testing of your faith, bago ka gamitin ng Diyos. Nang sa ganoon, kung gagamitin ka na ng Panginoon, ay hinog ka na sa panahon. Mature ka na sa iyong pananampalataya. Naranasan mo na ang mga bagay na ito na maaring sa pamamagitan nun ay napatatag ang iyong pananampalataya kay Kristo. At sa pamamagitan ng mga pagsubok na yun sa buhay na napagdaanan mo at napagtagumpayan mo, hindi nang dahil sa sarili mo kagalingan, kundi dahil sa kaawaan ng Diyos Ama. Doon ka na niya malawakang magagamit. Sapagkat hinog ka na. Sapagkat nakita na ng pamilya mo ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang dapat unang makakita ng pagbabago sa mga buhay natin ay hindi yung iba. Malayo sa pamilya natin, no? Kundi ang mismong pamilya natin. Ang dapat makakakita sa pagbabagong ginawa ni Panginoong Kristo sa mga buhay natin. Hallelujah. No? Hindi natin pwedeng pilitin ang banal na Espiritu. So kung nararanasan ninyo sa mga bahay ninyo ang hindi pagkakaunawaan, ang palagi na lang nag-aaway, palagi na lang na ganyan, mas marami pa kayong panahon ng pag-aaway ninyo, pagsisihan sa isa't isa, kaysa panahon na kayo ay mag-usap, mag-banding, maipakita ninyo ang pagmamahal sa isa't isa, mamanood kayo ng mga Christian movies, magkasama, magpuri sa Diyos, magdasal ng sabay-sabay, makinig sa salita ng Diyos, magdasal ng sabay, magkaroon kayo ng devotion, ganyong dalawa, mag-asawa, para yun ang makita ng inyong mga anak.
Na mayroon kayong pagkakaunawaan, mayroon kayong pagkakaisa. Kasi kung mayroon kayong devotion na kayong dalawa, kahit na hindi ikaw ang magsasabi sa asawa mong lalaki o sa asawa mong babae, mismong ang salita ng Diyos ang magsasabi sa inyong dalawa at ang magre-rebuke sa inyong dalawa. At magugulat ka na lang, ay, rebuke is real. Magugulat ka na lang na re-rebuke ka na pala. Kaya maganda ang mabuti talaga na mayroong devotion ang mag-asawa. Sa halip na marami kayong panahon na pag-aaway, paglalalis-lalis ninyo dyan, pagpalitan ng mga salitang masakit sa isa't isa, hindi man yan sa Holy Spirit, sa palagay ninyo, yan ay sa Holy Spirit? Yung pag-aaway, kaguluhan? No. The Holy Spirit brings peace. Brings understanding, pag-uunawaan, no? Kapayapaan, galak sa puso. Kung palagi kayo nag-aaway sa mga bahay-bahay ninyo, mga asawa ninyo, lalaki, babae, mga anak ninyo, nagbabangayan kayo, walang Holy Spirit dyan. Wala ang Holy Spirit. Ang nasa mga puso ninyo, natin, ang demonyo. Kasi kung ang Holy Spirit nasa puso natin, walang away na mangyayari. Walang away. Kasi maalala mo ang fruit of the Spirit gentleness, kindness, goodness, self-control sa ating mga anger, sa ating mga inis, sa ating mga galit. Kaya hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari mga ka-Team Jesus. Okay? Naway naintindihan ninyo ang mensahe ng Banal na Espiritu. Kung gusto nating magamit ng Banal na Espiritu na maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos, kailangang maging malinis muna tayo sa harap ng Diyos. Karoon tayo ng pusong puno ng pagpapakumbaba. Natanggapin na tayo ay magkasalanan, tayo nagkamali. Humingi tayo ng kapatawaran, ikaw at ang asawa mo. Hindi nyo ba napapansin yan? Hindi nyo ba yan na wala ba kayong discernment of the Holy Spirit? Kung ang ganitong nangyayari sa pamilya mo, sa bahay mo, palagi na lang kayong nagiganyan-ganyan, hindi nyo ba na-discern yan? Kung kami ay mga Kristiyanong pareho at kami ay nagsisilbi sa simbahan, bakit ganito ang aming sitwasyon? Tandaan natin na the more na tayo ay ginagamit ng Diyos, lalo na yung mga pastor, nako, sila ang nasa front line ng mga temptations, mga ka-Team Jesus. At kapag ang mga pastor na yan ay nagtuturo lang sa salita ng Diyos, sa bawat linggo lang, at hindi sila nagbe-meditate sa Word of God every day, at hindi sila nakipag-connect sa kanilang mga asawa, pamilya nila, mga anak nila, sa araw-araw ng buhay nila, prone sila sa temptation. Kaya nga kayo, mga asawa kayo ng mga pastor, dapat matatag ang iyong pananampalataya. You must have the gift of faith. Para kailangan ng suporta ang pastor, frontliners ang mga pastor. Sa mga temptation ng demonyo, frontliners yan sila kasi sila nga ang nagdadala. No? Sila nga nagdadala sa salita ng Diyos. Sila nagdadala sa church. Kaya frontliners yan sila. Halimbawa ako rin, no? Mga frontliners tayo. Si Tito Bryant, nagmi-minister yan sa mga pasyente ng Diyos. Mga frontliners tayo, kami pareho. Kaya kailangan talagang araw-araw tayong magsubsob sa presensya ng Diyos. Araw-araw pagising, nagpapasalamat, nag-meditate na sa Word of God. Sa hindi pa matulog, may devotion ka. Lord, salamat Lord, ganyan. Kailangan natin yun. Para mapapaalalahanan tayo. Mga frontliners tayo Nandoon ang tukso ng demonyo na itong gagawin natin. Pero kapag ang banal na Espiritu ay nasa atin, ang conviction ng Holy Spirit,
Nandoon ang conviction ng Holy Spirit, pero hindi natin pinakikinggan. Binabaliwala natin. Sa halip na pakinggan natin, ops, pigil mo yung bibig mo. Ops, self-control. Ipakita ang pagmamahal, ang kagalingan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kindness ng Diyos. Walang kindness! Walang self-control! Walang parang parang layo na kakagat na. Hala. Rebuke is real. O paano tayo kan magkaroon ng gift of the Spirit? Kung mismo sa fruit of the Spirit, wala nga tayo eh. Palpak tayo, palpak. Tandaan natin, we cannot do it on our own. We need the Holy Spirit to lead us. We can do all things to Christ who strengthens us. Hallelujah. Father God. In the name of Jesus, Lord, salamat po, Lord, sa iyong mga salita. Salamat po, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin. Hindi madali, Panginoon Jesus. Kami ay natutukso, Lord. Nalilinlang sa kaaway ng Diyos, sa demonyo. Father God, salamat sa iyong mga salita, Holy Spirit, na nagpapaalala sa amin. Ikaw ang aming kapayapaan, Lord Jesus. Hayaan mong maranasan ng bawat tahanan ang iyong kapayapaan, Panginoong Jesus. Yun ang sabi mo, my peace, I live with you. Peace be with you, my peace, I live with you. Iwanan mo sa amin ang iyong kapayapaan, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, Lord. Itago mo kami sa presensya ng iyong banal na Espiritu na hindi kami matukso sa mga bagay dito sa mundo na kahit hindi namin kayang bayaran, kahit hindi na wala sa aming kakayahan na gawin ito, na bilhin ito, na utangin ito, sige pa rin kami ng sige. Kaya ayan, walang kapayapaan ang aming buhay, ang aming tahanan ng dahil doon. Father God, forgive us, Lord. Patawarin mo kung sino-sino man po yung aming mga kapamilya na nangyayari ang ganyan. Lord, have mercy. Oh God. Have mercy, Father God. Have mercy. Holy Spirit, patawarin mo kami kung kami ay, kung sinaktan ka man namin. Patawarin mo kami. Tulungan mo kami, Holy Spirit. Gabayan mo ang bawat isa, Lord. Nakikita mo po ang bawat isa. Gusto naming maging kagamit-gamit, maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Gusto naming mag-invest sa heavenly riches. At hindi dito sa lupa, Lord. Gamitin mo ang aming mga katawan. Gamitin mo ang mga pagpapalang ibinigay mo sa amin. Upang kami ay maging pagpapala sa iba. Upang makita ng iba ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, at hindi kami, kundi ikaw. Ikaw, Diyos Ama, ang kanilang makikita sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. At sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Thank you, Lord. Seal your words, Father God, in the precious blood of Jesus. Na wala kaming ibang titingnan, wala kaming ibang i-aim, ipangarap o i-dream sa mga sarili namin, kundi ang gifts of the Spirit na magamit kami para sa iba pang mananampalataya. Oh, hallelujah. Para sa kapurihan ng Diyos Ama. Thank you, Lord Jesus. Ikaw na po ang bahala sa lahat ng aming mga sitwasyon. Isinusuko namin sa inyo ang lahat. Maraming salamat po. Dahil ikaw ang aming Diyos, our shepherd, the great I am. Thank you sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Oh, hallelujah. Lahat ng papuri at parangal, pasasalamat ay aming ibinabalik sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Panginoon Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan mga ka-Team Jesus. So dapat ay
maging sensitive tayo sa sitwasyon natin, at pag ganyan ang sitwasyon natin na walang kapayapaan, kayo ay ginugulo ng demonyo at kailangan ninyong i-rebuke ang masamang espiritu sa bawat isa sa inyo. I-rebuke ninyo ang pride at sabay kayong magdasal at sabay kayong magpakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos, upang sa ganoon ay maranasan ninyo ang kapatawaran, maranasan ninyo ang kaawaan ng Diyos, mararanasan ninyo ang kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.